to calm down before I explode. I'm here! Agad akong napatingin sa pinto na marinig ang boses ni Maddie. Maddie, thank God you're here! Agad akong lumapit sa kanya. Hey! Bati niya na walang kangiti-ngiti. Hey! Tumingin siya sa paligid. Charles isn't here. He's with Lucas and Luis shopping? Ba't di ka sumama? Baka kasi dumating ka. Sabay kamot ko ng ulo. Tumango naman siya. Sinabi ko na sa'yo, di aalis si Charles sa bahay pag wala ako, tama ba? Sabay taas niya ng kilay. I think she's disappointed in me. Pero naalala ko rin na sinabi na bilhan ko ng damit si Charles, di ba? Oh, nalaki ang mata niya at ngumiti agad. My bad, masyado akong makakalimutin. Saan ang kwarto ko? Merong kwarto para sa maids pero meron namang guest room. Sa kwarto ako ng mga maids. Magtatrabaho ako rito. Kailangan may sweldo ako ha, kahit nakalahati lang para maipadala ko kay Papa. Sure, no problem. Here. Pinakita ko sa kanya ang daan maid sa quarter. Nakita ko naman si Manang Susan na papalabas ng kwarto. Manang Susan, she's Maddie Esteban. Siya ang bagong yaya para kay Charles. Bakit hindi ko alam ito? Wala namang sinabi si Sir. I hired her. Di naman lahat ng dapat mangyari sa bahay ay dapat alam ni Dad. Tinignan ni Manang Susan si Maddie ulo hanggang paa. Hay po, ngiting bati ni Maddie sa kanya. May karanasan ka ba sa pag-aalaga ng bata? Tanong niya. Apo, kaunti. Siyempre meron. Siya lang naman nagpalaki sa anak namin. Sige, dito ang kwarto mo. She doesn't like me. Biglang sabi ni Maddie habang nasa sasakyan kami papunta sa mall. Manang Susan. I'm sorry about her. It's okay. She's a streak and I like it. Nang dumating na kami sa mall, ay agad kaming pumasok at pumunta sa labas ng arcade. I'll just go find them there. You stay here. It won't be long. Saad ko sa kanya. Tumango naman siya. Pumasok na ako sa arcade at nakita ko silang tatlo na nasa harapan ng isang video game. I won't lose to a child. Nagsasalita na naman siya ng pang-alien. Hey! Sabay tapik ko sa balikat ni Lucas. Yeah! Sabi niya at patuloy lang sa panonood sa nilalaro ni Luis at Charles. Let's go. Wait, they are not yet done. Tumingin ako kina Luis at Charles na nilalabanan ng isa't isa. I'm gonna win this. Sigaw ni Luis. Magaling ata ako. Oh yeah, tignan natin. Ito ang super kick ko. Tanggapin mo ang super punch ko. Kainin mo ang super. Nanalo ako. What the? How did it happen? Takang tanong ni Luis. Oh yeah, akin na. Akin na. Akin na! Naiinis na kinuha ni Luis ang wallet niya at nagbigay ng 100 kay Charles. May nabiktima na naman. Tito Lucas, nanalo ako! Sabay pakita niya ng 100 kay Lucas. Ang galing mo! Kinarga siya ni Lucas at tumingin sila sa akin. Oh, andyan ka pala, Sean. Di ka namin napansin. Kanina pa ako dito at ngayon mo lang ako napansin? Funny. Sarkastiko kung saan. By the way, let's go. I demand a rematch. Charles, rematch tayo! Rematch? Nakakain ba yun? Hindi pero magkakapera ka. Sige ba? Agad siyang kumawala kay Lucas. Charles, naghihintay si Maddie sa'yo sa labas. Maghintay muna siya. Sabihin mo busy ako. Narinig ko ang tawa ni Lucas sa tabi ko. Napabuntong hininga na lang ako at lumabas ng arcade. Hinanap ko si Maddie at nakita ko siyang may kausap na lalaki. Sino yun? Does it seem like they know each other? Who's he? Maddie looked annoyed. Agad akong pumunta sa harapan nila. Are you okay, Maddie? Nag-aalala kong tanong kay Maddie. Agad silang napatingin sa akin. Siya ba? Siya ba ang dahilan kung bakit umalis ka? Maddie? Maddie naman. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Sabay hawak niya sa kamay ni Maddie. May bigla akong naramdaman. Hindi ko alam kung ano. Bago sa akin. Agad na inalis ni Maddie ang kamay ng lalaki sa kamay niya bago ako hinawakan. Let's go. Bulong ni Maddie ngunit di ako nakagalaw. Dahil ang emosyon na nararamdaman ko kanina ay agad na nawala kasabay ng paghawak ni Maddie sa kamay ko. Sino ka ba? Bakit mo inaagaw si Maddie sa akin? Huh? I don't know what he's talking about. Alam mo bang kilala ko na si Maddie sa mula high school? Mas kilala ko pa siya kaysa sa'yo. Bakit? Alam mo ba ang paborito niyang pagkain? Paborito niyang gulay? Paborito niyang kulay? Birthday? Birthplace? Mga magulang? Ha? Ha? Sigaw niya sa pagmumukha ko. Pwede ba, Coco? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Huwag kang gumawa ng eksena. Sabay sa kanya ni Maddie. Maddie naman! Sean, anong problema? Lumapit naman si Lucas at Luis sa tabi ko kasama nila Charles. Wait, I know you too.
Naliit ang mata ng lalaki na makita si Luis at Lucas. Yeah, I know you two. Kaswal na saad ni Lucas. Huh? You know him? Tanong ko. Yeah, he's the CEO of the Food Cortez Company, Calvin Andrew Cortez. Sabi naman ni Luis. What this guy? Coco. Napatingin kami kay Charles na agad na pumunta sa lalaki. Bakit di ka na nagpapakita doon? Sinabi ko na sa'yo, busy akong tao. May pagmamalaki sa boses niya. Tumingin siya sa amin at maging seryoso ang mukha niya. Maddie, I thought you are done with rich people. How can you be with them? Coco, will you shut up? Irita namang sabi ni Maddie. You told me that. Galit na sabi ni Calvin. I know, it's not like I want to be with them. I still hate rich people. You better be. That's why I hate you, right? Sabay ngisi ni Maddie kay Calvin. Yeah. Umupo siya para magkapantay sila ni Charles na kanina pa nakikinig pero wala namang naintindihan. Guarda at tumama por mi, de acuerdo? Take care of your mom for me, okay? Wait, is that Spanish? Charles won't understand that. Si como syempre. Nalaki ang mata ko sa sinigaw ni Charles. I'm not fluent in the Spanish language, but I can determine it. How did he learn that? Rinig kong tanong ni Luis sa likuran. Gabi na at nandito na kami sa bahay. Pinapatulog na ni Luis si Charles. Nasa garden ako, katabi ng pool. Nakaupo ako sa bench habang tinitignan ang langit. I've done a background check about Maddie, but I can't seem find anything about her teenage year. That guy said, birthplace? Wala akong nakita. Walang nakalagay. Wala silang mahanap. Mga magulang? Ang tatay lang ang nakasulat pero hindi ang nanay. Natigil siya sa pag-aaral na makapagtapos siya ng high school. Tapos, nung lalaki, kilala niya si Maddie simula nung high school. Hey, Maddie! Banggit ko sa pangalan ng babae na dumating. Umupo siya sa tabi ko. Napatulog mo na si Charles? Yes. Uminom naman siya. Canned beer. Sa hula ko ay kinuha niya sa ref. Hindi dapat kumukuha ang mga kasambahay doon pero ina siya ng anak ko kaya ayos lang. Are you thinking of something? Ha? Naisip ko lang kung saan natutunan ni Charles ang mag-Spanish. That one? He learned it from Coco. You know, the guy earlier. Tumango naman ako. How did you know him? He's a CEO. How can a commoner know personally the CEO of Food Cortez Company? Bigla siyang natawa at uminom lang ng beer. Wala siyang planong sagutin ako. May tinatago ba siya? You seem to hate him. Dagdag ko. Yeah, I hate him. But he likes you a lot. And I feel kind of uneasy about it. Yeah, he confessed to me but I can only see him as a brother. Tumango naman ako. If you see him as a brother, why don't you hate him? Because he's rich? Sabay tawa niya. I am rich. Do you hate me? Yeah, of course. No denying it. I don't like being here. I don't like being with you people. I hate it. Why do you hate rich people? Tanong ko. People love money. So they love being rich. This girl hates us because we are rich. It doesn't make any sense. Tiningnan naman niya ako na agad kong pinagsisihan ng tanong ko. She's pissed. I'm sorry. I just want to know if you hate me that much. Why did you let me take Charles? Because you're his father, idiot. Sabi niya sabay turo sa noo ko. Iniwas ko ang tingin ko. Let's not talk about my past, ha? Nalaki ang mata ko sa tinawag niya. Agad naman siyang tumawa. How did you know that nickname? Umiiling-iling naman siya. You hate it when I called you that? I don't know. There's something on my stomach. You're cute. Is that why you refused my proposal because you hate rich people like me? Yes. Agad akong napayo ko. Don't feel sad about it. Sabay hawak niya sa kamay ko. Tumingin naman ako sa kanya at ngayon ko lang napansin kung kaano kalapit ang pagmumukha namin. Are you drunk? No. Why are you acting strange? This is not you. Why? Do you know me? Say something, idiot. I can't think of anything else right now. It was just like this 6 years ago. What? 6 years ago? What do you mean? Lumayo siya sa akin at kinitian lang ako. You should go inside. It's getting colder out here. No, I just want to talk more about Charles. I won't ask about your past. Don't worry. Okay, what do you want to know? How did we meet? At the bar. You don't remember? Umiling ako. Tumawa naman siya. It was a funny story actually. I want to get pregnant so I came to that bar.
I saw your cousin Lucas. Really? Uh-huh. It should be him, you know. Natigilan naman ako. I was about to ask him to get me pregnant. Agad kong kinuha ang beer sa kamay niya at nilagok yon. Lucas! It should be Lucas. I can't imagine it. Charles calling Lucas Papa. What a worst nightmare. Narinig ko na naman ang tawa ni Maddie. Umalis si Maddie at bumalik rin, dala-dala ang 6 na pirasong canned beer. Okay, so, I was about to ask him but he cut me off and said to take care of you while he's gone. You're drunk that night and you are so talkative. Lahat ata nangyari na sa buhay mo, sinabi mo sa akin. Really? Uminom naman ako ng beer. I can't imagine myself being talkative. Then, ayun na. That's it? You said you want to go outside, so we take a walk outside but we ended up in a hotel. Uminom na naman ako. So how was it? How was what? How was me in bed? Agad na ibuga ni Maddie ang iniinom ng beer. Grabe ka naman. Sabay tawa niya ng malakas. Should I tell you about it, Mr. Pure? Pang-aasar niya. Nag-init naman ang pisngi ko at tenga dahil sa sinabi niya. I can't deny it. I was pure when that happened. It must be worst. No, never mind. Tumawa naman siya. I'm sorry. I really can't tell. I was pure when you first had me. Sabay kindat niya sa akin. Agad kong iniwas ang tingin dahil sa pamumula ko. Alam kong namumula ako. Nagiinit ang mukha ko eh. You're cute, Mr. Montesilva. Has anyone told you that? No, you're the first. Everyone sees me as an Adonis. So, where's the part of my face that is cute? I'm not talking about your face, dummy. Hinawakan niya ang mukha ko at hinarap sa kanya. What I meant is here. Sabay turo niya sa dibdib ko. You have a cute attitude. You are a good person, I can see that. Charles is so lucky to have you as a father. No one ever said that to me. It makes me feel happy. For the first time, someone look at me not because of what I have. It because she sees me for who I am. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Alam kong kakaiba siya. Alam kong ayaw niya sa mayayaman pero di ko mapigilang sabihin na, I think I like you. Kinabukasan? You did what? Gulat na tanong ni Luis. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari kagabi. Are you an idiot? Kaswal na tanong lang ni Lucas. I'm tipsy, okay? Anong sinabi niya? Tanong ni Luis. Nandito kami sa kusina habang naghihintay kay Maddie at Charles na matapos sa pag-aayos. Pupuntahan namin si Lolo sa ospital ngayon. She laughed. Agad na tumawa si Luis sa sinabi ko. Agad naman akong napayoko sa kahihiyan. You're too fast, Sean. She hates rich people and you said that to her? Tumango naman ako. She said that too after she laughed. Well, Maddie's a bit different. You should understand her. Even if you are her child's father, it doesn't mean she likes you. Lucas right. He's always right. I should listen to him more often. How can I please her? Nalaki ang mata nilang dalawa. So, you like her? Kulat na tanong ni Lucas. Of course. I thought you were just tipsy that time. Or maybe you have a hangover? Tanong ni Luis. No, I like her. Why? What kind of question is that? Why? Why so fast? Why like her? I don't know. Maybe she's the mother of my child or maybe she sees me for who I am. She's gentle, warm. Naalala ko na naman ang kamay niyang nakahawak sa akin kagabi. It's so warm. Before she left the night, after she left, she said that I'm too fast and she hates rich men and planted a kiss on my forehead. Agad akong namula. Ngayon ko lang naalala. She kissed me on the forehead. Napangiti naman ako. My heart is beating so fast right now. Very good. Agad ako napatingin sa nagsalita. It was Maddie. Good. So let's go? Tanong ni Lucas at agad na pumunta kay Charles at kinarga ito. Yeah. Sumunod si Luis kay Lucas at Charles na naunang lumabas. Naiwan naman kami ni Maddie sa kusina. Tiningnan niya ako at agad akong umiwas ng tingin. I don't know what to say to her. I feel embarrassed. Sean? Sean? She snapped her finger. Agad ko nakita ang mata niya. She smiled at me. Let's go. Nauna siyang lumabas at sumunod naman ako. Yeah, Sean, you're not a kid anymore. Act like your age. Maddie is just being casual about it. So, you too. Tahimik lang ako sa sasakyan habang sila ay nag-uusap ng kung ano-ano. Okay, ano ang 6 plus 4? 10. Halimbawa ng 10. Ben 10. Halimbawa ng alien.
4 arms. Halimbawa na numero, 4. Magbilang ka hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magbilang ka nga hanggang 20. It's no use to that. He can count to 250. It's useless. Ah, kanino ba nagmana ang batang to? Batang talino. Then I remembered Dad and Mom. I remembered what they said about Charles and Maddie. What a pain. Will Lola gonna react that way too? Hey, are you okay? I snapped out of it. Napatingin ako kay Maddie. Di ko na malaya na nandito na kami sa harapan ng kwarto ni Lolo. Yeah, you were so quiet earlier. Don't worry about him, Maddie. It's just like that. Saan naman ni Luis? The problem is, who's gonna go in? Napalunok naman ako. Not me. Of course, it would be Sean. Lucas, you're the father, right? You have a son, right? Ikaw ang pamamanahan, diba? Napapikit naman ako. I don't want to see him by myself. Samahan niyo ako. Sabi ko sa kanila. I have an urgent meeting. Sabay alis ni Lucas. I have to go to the restroom. Masama tiyan ko. Agad na umalis si Luis. I don't know what to do. May hilo na ata ako. I wanna go to the restroom too. Mukhang masama rin ang tiyan ko. Go. Well, just wait here. Sabay ngiti ni Maddie. Tumango naman ako at agad na pumunta sa restroom. Maddie's point of view. Agad na wala ang ngiti ko na mawala sa paningin ko sa Sean. Their lolo must be scary. Pumukas ang pinto sa kwarto ng lolo nila at lumabas ang isang lalaking may edad na. Napatingin siya kay Charles. You must be Charles, am I right? Tanong niya kay Charles. Napatingin naman si Charles sa akin na may nagtatanong na mukha. He is. Tumingin sa akin ang lalaki. I'm Cedric Navarro. I'm the butler of Armando Montesilva. Sabay yuko niya. Tumango naman ako. Young Master Charles, you should come inside. Pumasok ka na sa loob, Charles. Saad ko kay Charles. Gumiti naman siya. Okay, gusto ko na umupo. Ba't ba walang upuan rito sa labas? Naghihirap na ba lolo ko? Saad niya sabay pasok sa loob. Papasok sana ako nang hinarang ako ng butler. You can't go inside. Why is that? Malamig kong tanong. You're just a maid, right? Sabi niya sabay pasok sa loob. Sinamaan ko ng tingin ng pintong nakasara. I don't like Charles being alone there with that old man. Kinalma ko ang sarili ko at patuloy lang na naghintay. Maddie, where's Charles? Rinig kong tanong ni Sean nang makabalik siya. Inside. Oh my God! He'll kill him! Rinig kong sigaw ni Luis sa likuran ko. Should we go inside? I'm afraid. Bumuga ako ng hangin. Go inside, Sean. I can calm myself. Do you wanna come? Unfortunately, the maid isn't allowed there. Sean! Pinuksan ni Sean sa pinto at pumasok na sa loob. Naiwan naman kami ni Luis sa labas. He's brave. I salute you, dude. I'm so proud of you. Tiningnan ko naman si Luis na maiyak-iyak na nakatingin sa pinto. Tumingin siya sa akin at agad niyang hinawi ang luha niya. What are you looking at? Ikaw. Kailan ka magiging matapang? Tanong ko. Don't talk to me. We are not close. Sabay harang niya sa palad niya. You hate rich men, right? I'm rich, so don't talk to me. Sabi niya. Di ko na lang siya pinansin pagkatapos nun. Yeah, he's right. If I hate rich people, I must stay away from them. Binalik ko ang tingin sa pinto. Is that it? You won't say something? You said it. Yourself? I must talk to you. Agad siyang pumunta sa harapan ko at tiningnan ako na may pagkagulat sa mata. I'm not serious about that. Binigyan ko lang siya ng ngiti at binalik ang tingin sa pinto. Did I offended you or something? Hinarap ko naman siya. I just don't know how to react, that's all. Maybe I offended you. Or do you like me so you can't talk to me straight? It should be it. Am I right? Kumunot naman ang noo ko sa sinabi at natawa na lang. Why are you laughing? Seriously? You like me, aren't you? Nagagwapuhan ka sa akin kaya di ka makapagsalita, no? Don't worry. You're not the only one who feel that way. Even Lucas felt that way. Sa sobra kong gwapo, minsan di siya makapagsalita. I think he's just quiet. Sabi ko na lang. No, I know him. I know everything about him, but someone steals him away from me. And who's that? His fiancé. Oh, so he has a fiancé already? Why am I talking to this guy? Yeah, it should be me, you know? But he wants to be happy and live freely, so... Sino ba ang mas matanda sa inyo? Sabay tawa ko. Ako, syempre. Sabay tawa niya.
Your name is Luis Lucifer Montesilva, am I right? Yeah, how did you know my full name? I knew it. I think I heard it somewhere. Dahilan ko na lamang. Well, I'm pretty popular. Pagmamalaki niya. Tumango na lang ako. Nagpatuloy ang pag-uusap namin hanggang sa bumukas ang pinto at pinapasok na kami ng butler. Tito Luis, merong kilala si Lolo na Benjamin ang pangalan. Di ba Benjamin rin ang pangalan ni Ben? Ah, oo. Sabay tawa niya na parang kinakabahan. Naramdaman ko siya sa likuran ko na para bang nagtatago mula sa lolo niya. Lolo, kilala mo si Benten? Si Charles ay parang di naman natatakot sa matanda at patuloy lang sa pakikipag-usap. Ang matanda, walang reaksyon. Halata sa matanda na istrikto siya. Di ko masasabi na galit siya o ganyan lang talaga ang mukha niya. Parang laging galit. Napatingin naman ako kay Shona nahihirapan sa pagbalat ng mansanas habang nakaupo sa katabing upuan sa tabi ng kama ng lolo niya. Lumapit ako sa kanya. Akin na. Sabay agaw ko sa mansanas at kutsilyo. Oh, hindi na. Umupo ka na lang doon. Sabay turo ko sa malayong sofa. Di siya makapagbalat na maayos kasi nanginginig siya sa takot. Iba kasi ang presensya ng lolo niya. Ah, sige, salamat. Umalis naman siya at umupo sa tabi ni Luis na pinagpapawisan na. Umupo ako sa inupuan ni Sean at pinagpatuloy ang pagbabalat. Paborito ko si Benton kasi nagiging alien siya. Lagi siyang nagsasabi ng, "It's here time." Tapos mag-iiba na siya at magiging alien na siya. Gusto ko rin maging alien paglaki ko. Narinig ko ang kumawalang tawa ni Luis sa likuran na agad niyang napigilan. Pinigilan ko naman ang tawa ko. What kind of dream is that? Matigas na tanong naman na matanda. Patay. Pulong ni Luis. Lolo, Charles can't understand. Dream? Di ba pangarap o panaginip yun? Natigilan si Sean sa pagsasalita. I want to be alien because I want to be hero. Sabay ngiti niya. How did you... What? This is why I don't like this kid. Masyado siyang matalino. Naiintindihan na niya ang English. Hiniwa ko ang apple. Lumapit naman si Sean at Louis sa amin habang gulat na nakatingin kay Charles. What's the fuss about? Matigas na tanong ng matanda. He can't understand English. Sagot naman ni Luis. How did you touch him? Tanong sa akin ni Luis. Di ako gumagamit ng English kapag kaming dalawa lang. Baka nakuha niya sa inyo. Lagi kayong magkasama, di ba? Pero ilang araw lang naman yun na. Talino mo, bata. Sinabi ko na, gusto kong maging alien paglaki ko at nagsasalita kayo ng alien kaya dapat alam ko rin para matupad ko ang mga pangarap ko. Di ba ganun dapat yun, Lo? Sabay tingin niya sa matanda. Yeah, so you can understand English. How old are you? I'm 5 years old. Did you train to speak English? English? Yan ba yon? Hindi. Naririnig ko lang sa kanila habang naiintindihan ko na lang. Pero di pa ako magaling magsalita ng English. What a disappointment. Natahimik naman ang buong kwarto at bumalik naman ang mabigat na aura. Lo naman. Silence. I don't want any word from you. Tumusok ako ng mansanas at binigay kay Charles pero di niya yun matanggap kasi mukhang di pa niya na proseso ang sinabi ng lolo niya. Sigurado ako masakit yun para sa kanya. Bumuga ako ng hangin. Lolo Esqueces no sabi nada. Huwag kang makinig sa kanya. Wala siyang alam. Solo come. Kumain ka na lang. Soy realmente una deception? Am I really a disappointment? Malungkot niyang tanong sabay tanggap sa mansanas. Por supuesto no. No le es cosas ya es viejo debes tener paciencia y comprenderlo. Of course not. Don't listen to him. He is already old. You must be patient and understand him. Ya extra na ba, Lolo? Pero sé que está bien pero esta solo? Lo siento por él. I already missed Lolo. But I know he's alright. But this one is alone. I feel sorry for him. Lumiti si Charles sa lolo niya. Do you want a bite? Sabay lapit niya sa mansana sa bibig nito. Nakita naman ni Charles na nakanganga ang lolo niya, kaya niligay niya sa bibig nito ang mansanas bago siya umalis sa kama nito. Pa, gusto kong kumain. Sige, lolo, we will just gonna buy something. Paalam ni Sean. Tumango naman ang lolo niya at ngayon lang kinagat ang mansanas sa bibig. Sama ako. Agad na lumabas si Luis dala-dala si Charles. Ang galing mo bata, pinatahimik mo ang matanda. Do you wanna come? Tanong ni Sean sa akin. Umiling naman ako. I'm good, just buy me something to eat. Okay. Nang makaalis na sila, igagad kong hinarap ang matanda habang nakakrus ang braso at paa. That kid, you're his mother, am I right?
Tanong niya habang hindi nakatingin sa akin. Matalino siya. I can see that. You should say sorry. Saad ko. Tumango naman siya. Aren't you scared of me? Sabay tingin niya sa akin. Why would I be scared? You're not going to kill me, right? So I'm good. I like that kid. Tumango naman ako. I don't want him to have a mother like you. This is why I wanna talk to him alone. I know he's going to do this. I can pay you. How much do you want? I'm not into money. I'm sorry. Nothing can please me, Mr. Monteselva. I'm sorry. Sabay ngiti ko sa kanya. Ngiti na nagpapakita na matapang ako at di ako nadadaraing ng ganoong kadali. That smile, I remember it into someone. Is it? Pumikit siya na para bang may naaalala. Yeah, I remembered. That smile is exactly like Yolanda's. Yolanda's Celine at Diente. Agad nawala ang ngiti ko at tamang-tama nang tumilat ang matanda ay nakita niya ang matalim kong tingin. I hate that name. I hate that woman. I hate her more than any rich people in this world.